Hindi na po masama ang smartphone na to kung gusto niyo po ng malaking battery sa isang smartphone ngayon na meron pong 7,000 mAh na battery. Actually guys, hindi po mura ang smartphone na to kasi may SRP po natin siya mabibili. Dahil nasa kulang 10,000 nga po siya. Pero dahil nga po sa may voucher na binibigay po ni YouTube, saka po ni Shopee, naging possible po na maging around 5,000 lang po yung presyo niya. Basically, yung malaking battery lang po ang something special dito. At halos same specs na nga po siya ng karamihan nga po sa mga budget phone ngayon. Meron po siyang 6.75 inches IPS LCD display with 120Hz po na refresh rate with 720p resolution. Sa mga naka-Oppo A6X po dyan, guys, malaking downgrade po ang smartphone na to kung ipagpapalit nyo po yung Oppo A6X dito po sa may Oppo A6C ngayon. Dahil dito po lang po sa may display natin, mula po sa may punch hole po sa may Oppo A6X, is naging teardrop notch na lang po siya dito po sa may bagong version. Actually, mas mahal pa nga po siya sa may SRP. Guys, itong mga nakaraang buwan lang po, sobrang sulit po ng Oppo A6X na nasa around 5,000 lang din po yung presyo. Pero ngayon nga po, nung nagtaasan na po yung presyo ng mga smartphone, bigla pong umakyat yung presyo ng Oppo A6X na umabot nga po ng 7K to 10,000. Depende po sa storage siya makukuha natin. At ngayon po, pinalitan po yun ng Oppo A6C. Kung if ever po guys na yung budget po natin is nasa around 5,000 lang po. Depende pa po guys sa may discount na makukuha natin. Actually po guys, wala naman akong problema sa may overall specs na po ng smartphone na to. Dahil hindi naman po siya nalalayo sa specs nga po sa ibang brand. Pero at least is nagsiscale nga po siya at bumababa nga po yung presyo ng smartphone na to. Compare po sa ibang budget phone guys na halos same specs lang po ni Oppo A6C. Pero umaabot na po ng 10K to 15,000 po yung presyo. Ang masakit na downgrade lang po talaga sa may smartphone na to is yung kanyang storage. Dahil yung ganyang presyo nga po sa around 5,000 is 64GB lang po yung makukuha natin. Mas okay po kung yung 128 po yung makuha natin. Pero yung presyo nga po niya is aabot na nga po ng kulang 6,000 or minsan gisis nasa like pa 6,000 pa. Depende nga po sa sale na makukuha natin. Dito po sa may processor niya, meron po siyang Unisoc D7250. At yes guys, same lang po yan guys sa napakaraming smartphone ngayon sa mga ganitong presyo. Sadyang yung battery lang po niya yung malaki dito na umabot nga po ng 7,000. Pero kung titingnan nyo po yung specs ng Oppo A6C sa around 5,000 at pagka po kinompare nyo yan sa ibang brand, guys, hindi po tayo makakakuha ng malaking difference po sa mga specs nila. Guys, yung ganitong klase ng smartphone is pang casual use na nga lang po talaga. Pang Facebook po saka pang YouTube na lang. Dahil kung bibili po kayo ng ganitong klase ng smartphone na meron 64GB lang po na storage, sigurado mabibitin po tayo. Lalo nga po kung maglalagay pa tayo ng mga games sa kanya. Dahil Mobile Legends pa lang po at Bloodstrike pa lang po yung naka-install sa kanya, kalahati po agad guys yung kinain sa kanyang storage. Siyempre kasama na rin po dyan yung mga system application natin. Isa pang lamang ni Oppo sa ibang smartphone brands na merong same processor lang po niya is mas malinis po yung software na makukuha natin. Unlike po sa iba guys, Go edition lang po yung Android nila. Saka in fairness po, smooth mong gamitin si Oppo compare nga po sa ibang brand. At dahil nga po yun sa mas magandang color OS. Guys, ganito lang po ang mangyayari sa mga around 5K po na mga presyo ng mga smartphone. Guys, kahit anong brand po yung piliin natin, still isang specs pa rin po yung makukuha natin. Gantong processor pa rin po, at gantong camera, at gantong display pa lang po. Magkakaiba na lang po dyan guys. Depende po sa brand po na pinagkakatiwalaan po natin at sa UI nga po na sanay na tayo. Pero sa specs po, kahit anong brand po yung piliin natin, isang specs lang po yung makukuha natin. Saka sa may camera po niya guys, meron lang po siyang 13 megapixel na single camera lang at 5 megapixel po na front selfie camera. Medyo mababa po yan ngayon guys para po sa may around 5,000. Alam nyo pa isang masakit po na nangyari sa mga smartphone ngayon, imbis nga po na tumaas lang po yung mga presyo ng mga smartphone ngayon guys. Ang masakit po, mataas na nga po yung presyo, is downgrade pa po yung specs na makukuha natin. Dahil if ever nga po guys na nalulumaan ka na sa may smartphone mo at nababagalan ka na at nabibilisan ka ng malobat at meron ka nga pong budget guys na around 5,000 pesos at naisipan mo nga po guys na bumili ng bagong smartphone sa halagang 5,000. Guys, akala mo nag-upgrade ka pero hindi pala dahil yung specs na makukuha natin is same pa rin po ng luma nyo pong smartphone. Kumbaga naging mahal lang po yung presyo niya compare nga po sa ginagamit nyo ngayon. Bilhin nyo lang po ang Oppo A6C kung gusto nyo nga po ng Oppo na smartphone at gusto nyo po ng malaking battery. Dahil kasing lakas lang po ito guys ang smartphone nga po ni Realme na umabot na nga po ng 10,000 pesos. Yung iba po guys is kulang 15,000 pa. Pero dito nga po kay Oppo, kahit pa paano po sa may panahon ng sale, makakakuha po tayo
ng murang smartphone. Nasa iba po guys, lagpas 10,000 pesos na. Guys, isang smartphone na lang po talagang bukod tangi na marirecommend ko sa inyo if ever po na nasa around 5,000 pesos or kulang 5,000 pesos po na meron pong, walang unisoc na processor pero makakakuha tayo ng malakas na processor. Nandyan po guys sa may comment section yung link. If ever po na interesado kayo, dyan po sa may smartphone na yan. Meron po siyang malakas na processor. Meron din po magandang build quality at meron po magandang software. Nandyan po sa may comment section yung link natin. Yun lang po guys. Thanks for watching.